Ito na nga mga mari at pari, nagkagulatan. Nagkagulatan ang lahat dahil ang Rochelle Pangilinan na nating six bomb dancers ay nag-guest sa Eat Bulaga after 28 years. Muli ang inyong Rochelle Pangilinan ay nag-perform sa Eat Bulaga. Naging nostalgic nga ang appearance ni Rochelle Pangilinan dahil sabi nga niya after 28 years muli ay tutuntong siya sa entablado ng Eat Bulaga na matagal na niyang na-miss at hindi nagawa. Dahil ang Rochelle Pangilinan, sabi nga niya, nag-umpisa siya tumuntong sa Eat Bulaga nung 13 years old pa lang siya. At sabi nga niya, doon nga niya naabutan ang TBG at ang The Barkas na sila ang original na host ng Eat Bulaga. O, ito mari-pare ha, ulitin ko. Oo nga, sila nga ang original host ng Eat Bulaga. Pero, uulitin ko, hindi sila ang may-ari ng Eat Bulaga. O ayan ha, nagka-explain na tayo. Ito na nga, balik na kay Rochelle Pangilinan. Ako nga rin people, hindi ko alam na magigis si Rochelle Pangilinan sa Eat Bulaga. Biglang lumitaw si Rochelle Pangilinan sa dancing performance niya sa Bebop Girls, kung saan ipinakita niya ang kanyang skill sa pagsasayaw. Mari-pari, grabe ang galing. Parang wala siyang anak at parang wala siyang asawa kung mag-perform. Ang galing, maliksi pa rin. Nandoon ang tinatawag na talent. Hindi iniinda kung siya ay may baby o siya ay may asawa o may pamilya. Basta siya ay performance level. Ang galing. Ang kanyang attire ay parang Ariana Grande ang dating. Mahabang buhok, maiksi ang suit. Ang galing, talagang Rochelle na Rochelle Pangilinan. Six bomb dancers talaga ang kanyang dating. Ngayon, sabi nga niya, ang kanyang pag-appear bilang guest sa Eat Bulaga, sinabi niya ito sa TBJ at The Barkads at nagpasingtabi siya nito. Sabi ni Rochelle, naunawaan naman daw siya. Kaya wala daw problema. At kanya rin ito isinabi sa mga kanyang dating ka-member na sa Six Bomb Dancers na siya ay magigis sa Eat Bulaga. Yun din naman ang mga dating kasama niya sa Six Bomb Dancers ay wala rin naman naging problema. So go lang si Rochelle Pangilinan. So nagpalasalamat siya nito sa naging magandang at bukas na kaisipan ng kanyang mga kasamahan sa kanyang gagawing guesting appearance. Ito na nga mari na pagkatapos niya doon sa Bebop performance niya sa Eat Bulaga, siya nga ay ang kanyang main purpose, main job niya doon sa Eat Bulaga ay maging judge ng Dancing Do Double Double EB Fam Edition ng segment ng Eat Bulaga. So, tinanggap niya ito dahil isa rin itong oportunidad dahil parte niya ng trabaho niya bilang isang dancer. Ibinabahagi niya kanyang kaalaman doon sa segment na yun kung ano ang maishishare niya. So, trabaho naman at professionalism lang ang lahat. Walang personalan. Kaya lang kasi may mga vloggers at mga TVG fanatics, E80 fanatics na medyo ikinagulat nila ito. Maraming nagtatanong, bakit mas pinili ni Rochelle Pangilinan mag-guest sa Eat Bulaga kaysa mag-guest sa E80? Oh well, mare. Kasi naman, wala namang offer ang E80 kay Rochelle Pangilinan. Tuloy, sabi nga ni Rochelle Pangilinan, ito ay trabaho lang, walang personalan, bahagi ito ng kanyang trabaho bilang artist. So, ito ngayon ang bibigyan natin ng perspective na pananaw, pare. Dito sa Wokaholic Channel, ang ating ibinabahagi ay ang ating perspective na pananaw. Diyan tayo may talent, hindi yung mga haka-haka lang. Okay. Granted na ikinagulat ng netizens ang pag-guest ni Rochelle Pangilinan sa Eat Bulaga at medyo nagulat sila kung bakit mas pinili ni Rochelle Pangilinan ang Eat Bulaga kaysa sa E80. Ay ito naman ang perspective na pananaw natin. Una,
May offer ba ang EET o TVJ kay Rochelle Pangilinan na mag-perform sa EET? Wala. May kontrata ba si Rochelle Pangilinan sa EET o sa TVJ? Wala. So, mari libre si Rochelle Pangilinan na tanggapin ang offer ng Itbulaga. Kasi kung hindi niya ito tatanggapin, ano na lang ang mangyayari sa kanyang karir? Bilang artist, kailangan ng isang artist ng isang project, trabaho. Ay mag-perform sa Itbulaga at mag-jazz Itbulaga, trabaho yan eh. Ano yan eh, part ng artist yan na magkaroon siya dyan ng pera. So kung iisipin niya ang ibang tao, iisipin niya ang TVJ, iisipin niya ang The Barkads, ano na lang mangyayari? Kukontrolin na lang siya yan. Siyempre hindi magandang pananaw yan. Diba? Yan ang unang perspective natin. Pangalawang perspective, kailangan ba si Rochelle Pangilinan magpaalam sa TVJ o The Barkads? Kahit sabihin pa natin na magbigay galang, kailangan ba na magpaalam? Well, mari, ito ang sagot ko dyan. Hindi na kailangan magpaalam ang Rochelle Pangilinan sa TVJ o The Barkads. Bakit? Iba naman kasi ang tema ng kanyang pag-guest. Hindi naman para kalabanin ang TVJ o The Barkads. Siya naman dyan ay inibitahan bilang judge ng segment ng Itbulaga na Dancing Do Double EB Fam Edition. Maging judge, maging judge. At the same time, mag-perform sa Bebop Girls bilang bahagi ng kanilang intermission number. So, malaking bagay yan kay Rochelle Pangilinan sa kanyang trabaho dahil magbibigay ito ng oportunidad sa kanila. Malay mo, kasama na ang kanyang mga six-bomb dancers na mga kaibigan. Kasi mari ang tingin ko dito, pwedeng mabuo uli ang six-bomb dancers sa pamagitan ng Itbulaga. Bigyan sila uli ng project at buuin ang six-bomb dancers. Baguhin lang ang kanilang pangalan. Pwede kasing sabihin, six-bomb dancers, the new generation. Ay, hindi the new generation. The six-bomb dancers, the comeback. O, diba? Yung tipong bagay sa kanila bilang mga may asawa, diba? Kahit may mga asawa na kasi yan, ang sexy pa rin lahat, saka ang liliksi nilang sumayaw, parang hindi pa rin nakakasawa. Nakita ko si Rochelle Pangilinan, ang galing niya magsayaw kasamang mga Bebop Girls. Ang galing talaga, hindi ka magsasawa. Ang liksi, parang dalaga. Nakalimutan ko nga na may asawa siya eh. Okay, balik tayo pare sa perspective na pinag-uusapan natin. So, ito pang gusto nating hinawin. Kung halimbawa mag-guest man sa Itbulaga si Rochelle Pangilinan, ito ba ay malaking deal? Ito ba ay big deal sa TVJ at The Barkads? O big deal ba ito sa mga netizens? Sa TVJ at The Barkads, palagay ko hindi ito big deal. Bakit? Kasi kung tutusin, ang Itbulaga ay mas may matimbang na bahagi sa kanyang puso ni Rochelle Pangilinan kaysa sa EET. Take note, ang EET ay bagong tayo pa lang nila TVJ. Samantalang ang Itbulaga ay matagal nang naging bahagi kay Rochelle Pangilinan. 28 years naging bahagi si Rochelle Pangilinan sa Itbulaga. Sabi nga niya, di ba? Nagsimula siyang bilang 13 years old na mag-perform sa entabladong ng Itbulaga, na ngayon ay babalik siya na after 28 years ay mag-perform uli sa entablado ng Itbulaga na bago na ang mga characters, bago na ang mga nakapaligid, bago na ang design. Alam niya na hindi na sila ang original na host na TVJ at The Barkads, kundi mga bago na. Naintindihan niya naman yun ang sitwasyon. So, para sa kanya may halong excitement at kalungkutan. May halong excitement kasi Itbulaga pa rin ito kahit wala ng mga original na host. Malungkot kasi nga hindi na niya kasama itong mga The Barkads at saka si TVJ. So, nostalgic talaga yan.
Kaya nga, mas matimbang ang Itbulaga kung tutuusin kay Rosel Pangilinan kaysa sa AAT na isang baguhan lamang. Kahit pasabihin natin na, kahit ba naman baguhan, nandoon naman ang TVG at Dabra Cats. Oo nga, pero may sentimental value ba ang AAT kay Rosel Pangilinan? Walang sentimental value at emotional value kay Rosel Pangilinan ang AAT. Mas may sentimental value at historical value sa kanyang pagkatao ang Itbulaga, kasi sabi nga niya 28 years siya nito, pagkatapos ng 28 years ay magbabalik ulit siya sa Itbulaga para mag-perform. Sabi nga niya 13 years old nang una niyang pumasok sa Itbulaga at mag-perform sa tablado. So talagang nostalgic ang dating nito at mas may bigat at mas mahalaga sa kanya ang Itbulaga sa kanyang puso at buhay. So, yan ang perspective na pananaw, pare, kung bakit mas matimbang talaga ang Itbulaga kay Rosel Pangilinan. So, kung gusto ng